Sa araw pong ito, pag-aaralan natin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa timing ng Diyos, ang pagiging matyaga sa panalangin, at ang pagkakaroon ng pag-asa. Mga katangiang lubhang kailangan in our walk with God. Naway hayaan nating mabago ng mga verses na ito ang ating understanding and practice ng patience and perseverance sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayon ay matyagang panalangin. Point number 1, pagtitiwala sa timing ng Diyos. Nakasulat po sa aklat ng awit 37:7a, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Tayo po'y ini-encourage ni Haring David na pumanatag at maging matyagang maghintay sa Panginoon. Ito po'y nagpapahiwatig ng isang kalmado at nagtitiwalang puso at hindi nababalisa sa mga external circumstances. Sa aklat naman po ng Isaias, Kabanatang 4 po, talatang 31, nakasulat, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Sa mga verses na ito, ini-encourage po tayo ni Isaias at ini-encourage din actually yung mga pagod at mga ipinatapon na Israelita na magtiwala sa Diyos. You see, lumalakas po at sumisigla ang mga nagtitiwala sa Diyos at inilalayo tayo sa spiritual na kapaguran. Ang pagtitiwala sa timing ng Diyos ay nangangailangan ng paghihintay na umaasa dahil alam nating siya'y kikilos. Imagine ninyo ang isang magsasaka na naghasik ng binhi at matyagang naghihintay sa anihan. Umaasa siya na sa tamang panahon lalago ang kanyang tanim. Gayon din naman, kailangan nating magtiwala sa timing ng Diyos sa paglago ng mga binhing itinatanim natin sa ating buhay. Sinabi po ni Warren Wiersbe, the ability to calm your soul and wait before God is one of the most difficult things in the Christian life. Our old nature is restless. The world around us is frantically in a hurry, but a restless heart usually leads to a reckless life. Point number 2, palaging manalangin. Basahin po natin ang nakasulat sa aklat ng Roma 12:12. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Pinapayuhan po tayo ni Pablo na maging matyaga sa ating kapighatian at palaging manalangin upang hindi tayo mabalisa tungkol sa anumang bagay at manatiling matatag under pressure. Sa Filipos chapter 4 verse 6 nakasulat po, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sa verse po na ito, in-encourage ni Pablo ang mga Kristiyano sa Filipos na sa halip na sila'y mabalisa, ay hingin nila sa Diyos ang anumang kailangan nila sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. You see, persistent prayer involves continually bringing our needs before God with thanksgiving. Kaya dun po sa aklat ng unang Tesalonica, chapter 5, verses 16 to 18, mababasa po natin, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. You see, developing a habit of persistent prayer helps us navigate through troubles with a steadfast heart. Isipin niyo po ang isang marathon runner na nagtsitsaga sa takbuhin bagamat sobra na ang kanyang kapaguran. Gayon din naman, ang ating spiritual journey ay nangangailangan po ng tiyaga sa panalangin at to sustain us through trials. Ang sabi po ni Charles Spurgeon, true prayer is neither a mere mental exercise nor a vocal performance. It is far deeper than that. It is a spiritual transaction with the Creator of heaven and earth. Let's go to point number 3, paglinang o pag-cultivate sa pag-asa at tiyaga. Atin pong basahin ang nakasulat sa Roma 12:12, magala kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Iniuugnay po ni Pablo ang pag-asa, ang pagtitiyaga at ang panalangin. Ito'y nagpapakita na ang ating pag-asa sa Diyos ay nagpapaningas ng ating pasensya at tiyaga. Now, the Greek word for hope means confident expectation. Sa Santiago chapter 5 verses 7 to 8, nakasulat, kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan niyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inaabangan ang pagdating ng tagulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan niyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Hinihikayat po tayo ni Santiago sa mga verses na ito na tayo magtiyaga at tibayan natin ang ating loob sa paghihintay ng pagbabalik ng ating Panginoon.
Kung paano hinihintay ng magsasaka ang kanyang mahalagang ani, kailangan din nating i-cultivate ang patience at tiyaga sa ating spiritual walk. Nangangahulugan po ito ng pagtitiwala sa salita at mga pangako ng Diyos at pananatiling umaasa kahit na ang katuparan ng pangako ay tila delayed. Imaginein mo ang isang sculptor na sinisinsil ang isang bloke ng marmol. Buong pasensya at buong tiyaga niyang hinuhubog ito sa isang obra maestra. Gayun din naman, hinuhubog din tayo ng Diyos and we must trust the process. Ang pag-unawa at pagyakap sa kalooban ng Diyos ay magbabago ng ating pananaw tungkol sa patience and perseverance. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa timing ng Diyos, ang pananatili at tuloy-tuloy na panalangin, and cultivating hope and patience, ina-align po natin ang ating sarili sa banal na plano ng Diyos. Simula po sana sa araw na ito, mag-focus na tayo sa pagtitiwala sa timing ng Diyos sa mga area sa ating buhay where we feel impatient. Mag-commit ka sa patuloy na panalangin. Idulog mo ang iyong mga pangangailangan at alalahanin sa Diyos. Palakasin mo at patatagin mo ang iyong pag-asa by reflecting on God's promises and trusting His faithfulness. Nawa tayo po may natutunan sa atin pong ginawang pag-aaral.